Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabanggit natin kahapon ang tungkol sa kaluluwa ng isang taong mabuti o isang taong mananampalataya. Yung mga taong mananampalataya, yung mga taong gumagawa ng mga kabutihan. Kapag nagkahiwalay na ang kanilang kaluluwa at katawan, saan napupunta? Saan mapupunta yung kanilang kaluluwa? Sinong nakaalala sa atin? Saan mapupunta yung kaluluwa ng taong nananampalataya? Ha? Kalla. Sige, continue do. Inna kitabal abrari lafi Illiyin. Yan ang tanda niyo. Illiyin. Illiyin, di ba? Saan mapupunta yung kanyang kaluluwa? Sa Illiyin. Sa Illiyin. Saan bandang Illiyin? Sa ikapitong antas ng kalangitan, tahtal arsh. Sa ibaba ng arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang alamin naman natin yung kaluluwa ng taong hindi mananampalataya. Yung taong gumagawa ng kasamaan. Saan na mapupunta pag naghiwalay ang kaluluwa at ang katawan ng taong hindi mananampalataya? Itong taong hindi mananampalataya o kaya itong taong gumagawa ng masama ay alam natin na yung mga anghel ay bababa, ang mga anghel na napakadami nila, napakaitim ang kanilang mga mukha, mayroon silang daladalang kafan mula sa impernong apoy. Kapag lumabas na yung kaluluwa ng taong hindi mananampalataya o ng taong masama, ay babalutin na ito ng mga anghel ng daladala nilang kafan na mula sa impernong apoy na napakabaho, at itong kaluluwa ay napakabaho. Ano ang gagawin ng mga anghel? Dadalhin ng mga anghel sa taas. Lahat ng kanyang madadaanan na mga anghel ay magsasabi itong madadaanan niya ng mga anghel. Anong sasabihin ng mga anghel na ito? Sasabihin nila, ma hadha ar-ruhul khabith. Ano itong kaluluwa na ito na napakarumi, napakasama? Sino itong kaluluwa na ito na napakarumi, napakasama, napakabaho? Fayaquluna fulan ibn fulan. Magsasabi ang mga anghel, sabi nila, siya si fulan na anak ni fulan. Siya si ano na anak ni ano. O kaya siya si kwan na anak ni kwan. Bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Babanggitin nila yung napakasama niyang pangalan, yung tawag sa kanya dito sa mundo, pati ba naman yung pangalan ay napakapangit. Dadalhin sa taas, lahat ng madadaanan niya ay magtatanong ang mga anghel. Pero kung titingnan natin sa banal na Quran na kung saan ay hindi sila tatanggapin, mismo sa unang antas ng langit, sa unang langit ay hindi sila tatanggapin. Hindi katulad yung mananampalataya, yung kanyang kaluluwa ay welcome na welcome, mabubuksan yung pintuan, tarangkahan ng unang kalangitan. Pero itong hindi mananampalataya, gumagawa ng masama, hindi naniniwala, ay ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha.
Katotohanan, sabi ng Allah, ang mga taong kadzabu, pinagsinungaling nila biayatina, ang aming mga talata, ang aming mga tanda, ang aming mga katibayan. Pag sinabi na aya, hindi lamang yung talata sa banal na Quran, lahat ng mga tanda, katibayan ng Allah, katibayan ng kapangyarihan, kadakilaan, kakayahan, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina kadzabu biayatina wastakbaru anha, at nagmataas pa sila, nagmalaki pa sila, binabaliwala nila. Innal ladhina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama, ay hindi bubuksan para sa kanila ang mga pintuan ng kalangitan. Mga pintuan ng kalangitan. Hindi sila tatanggapin sa kalangitan. Wala yadkhuluna al-janna, at hindi na sila makakapasok sa paraiso. Dagdag pa dito, hindi sila makakapasok sa paraiso. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Maliban na lamang kung makapasok ang kamilyo sa butas ng karayom. Na. Maliban na lamang kung makapasok ang kamilyo sa butas ng karayom. Isipin natin gaano kaliit yung butas ng karayom. Paano makapasok sa butas na ito yung isang kamilyo? Ibig sabihin ay ito ang paghahambing na imposible na sila ay makapasok. Yan ang tinatawag na muhal. Ibig sabihin ng muhal ay imposible na, malayo na sila ay makapasok sa paraiso. Malayo na talaga. Wa kadhalika najzil mujrimin. At ganito rin namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagantihan ang mga taong mga kriminal. Ang mga mujrimin, mga kriminal, o kaya ay mga taong mga sukdulan sa paggawa ng mga kasamaan. Tingnan ninyo, hindi mabubuksan yung tarangkahan, pintuan ng mga kalangitan. Sa ibang pagpapaliwanag ng ilan sa tanyag na mga ulama natin, kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kapag lumabas na yung kaluluwa ng isang taong masama, yung taong hindi mananampalataya, binalot na ang kanilang kaluluwa dahil sa ito'y napakabaho, napakasama, napakarumi. Anong gagawin ng mga anghel? Hahampasin ng mga anghel papunta sa taas. At dahil sa hindi siya tatanggapin sa taas, hahampasin naman ang mga anghel papunta sa baba. Na saan na mapupunta? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Sabi ng Allah, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Kasi hahampasin ng mga anghel papunta sa taas, hahampasin naman ang mga anghel papunta sa baba. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Para bagang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nahulog mula sa alapaap. Nahulog mula sa alapaap. Yung kaluluwa ng tao. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. At pinag-aagawan ng mga mababangis na ibon. Sa paliwanag dito, habang nasa alapaap siya ay pira-piraso na siya. Pira-piraso kasi pinag-aagawan ng mga mababangis na ibon. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. O kaya ay tatangayin siya ng malakas, napakalakas na hangin upang itapon sa fi makanin sahiq, sa pinakamalayong lugar. Pinakamalayong lugar. Tatangayin siya ng malakas na hangin upang itapon sa pinakamalayong lugar. Saan nga ba siya mapupunta? Kasi maliwanag sa atin na yung kaluluwa ng isang taong mananampalataya, isang taong mabuti, ay mapupunta doon sa Iliyin, sa ikapitong antas ng langit, at al-arus, sa ibaba ng arus. Itong taong masama, itong taong hindi mananampalataya, saan nga ba siya mapupunta? Kasi hindi natatanggapin doon sa langit, saan nga ba mapupunta? Mapupunta ang kaluluwa ng taong hindi mananampalataya o kaya ay ng taong masama doon sa Sijjin.
sa Sijjin. Bakit? Kasi magsasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala, magsasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala kasi hindi siya tatanggapin doon sa langit. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, uktubu kitabahu fi Sijjin fil ardi sufla. Sabi ng Allah na nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi katulad ng mananampalataya, sasabihin ng Allah, uktubu kitaba abdi, isulat ninyo o ilagay niyo, itala ninyo ang talaan ng aking alipin, yung mananampalataya, ang talaan ng aking alipin, fi illiyin, sa illiyin, sa mataas na antas. Itong masama, itong taong hindi mananampalataya, sabi ng Allah na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uktubu kitabahu, itala ninyo ang kanyang talaan. Hindi sinabi ng Allah dito na itala ninyo ang talaan ng aking alipin, kundi itala ninyo ang kanyang talaan. Fi Sijjin, doon sa Sijjin, fil ardi sufla, doon sa kailaliman ng lupa. Sa kailaliman ng lupa. Yan ang sinabi sa banal na Quran. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzin lil mukadzibin. Paliwanag itong talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla, tunay na mangyayari. Hindi katulad ng inaakala nila na wala lang. Tunay na mangyayari, sabi ng Allah, kalla, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ang talaan ng fujjar, yung mga taong mga masasama, ay mapupunta sa Sijjin. Ano itong Sijjin? Saan matatagpuan ang Sijjin? Saan matatagpuan? Matatagpuan ito ang Sijjin, sabi ng mga ulama sa pagpapaliwanag nito, hiya al-ardus sabi'ah. Hiya al-ardus sabi'ah. Ibig sabihin ng Sijjin, ikapitong ilalim ng kalupaan. Ikapitong ilalim ng kalupaan. Pag sa taas, ikapitong antas. Ito sa ikapitong ilalim. Fiha arwahul kuffar. Tafsir ni Ibn Kathir. Fiha arwahul kuffar. Doon sa ikapitong ilalim ng lupa ay doon ang mga kaluluwa ng mga hindi mananampalataya. Kaya doon na yung mga taong mga masasama, doon na mapupunta sa ikapitong ilalim ng lupa. Makikita din natin sa pagpapaliwanag ni Ibn Umar, si Qatada, si Mujahid, si Dahhak, mga tanyang sa pagpapaliwanag sa talata ng banal na Quran, na sinabi nila na hiya al-ardus sabi'ati as-sufla. Ang Sijjin, sabi nila ay ito ay ang ikapitong ilalim ng lupa, ikapitong ilalim ng lupa na doon, as-sufla, doon talaga sa pinaka ilalim. Fiha arwahu al-kuffar. Ganon din. Doon matatagpuan yung mga kaluluwa ng mga taong mga kuffar, mga hindi mananampalataya, kasama na yung mga taong mga masasama. Sa iba pang paliwanag nito ay makikita natin na sinabi nila na ang Sijjin ay matatagpuan sa ikapitong ilalim ng lupa tahta junudi iblis, sa ibaba ng mga hukbo ni iblis. Tingnan ninyo. Yung iliyin, yung mga mabubuting mga mananampalataya, mga mabubuting tao, ang kanilang kaluluwa, mapupunta sa ikapitong antas ng langit, tahtal arsh, sa ibaba ng arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong Sijjin, itong mga taong mga masasama, hindi mananampalataya, mapupunta sa ikapitong ilalim ng lupa, tahta junudi iblis, sa ibaba ng hukbo o mga sundalo ni iblis. Ibig sabihin, kasama niya yung mga doon pa sa ibaba ng mga setan, mga hukbo, mga sundalo ng iblis. Yung iblis, yan yung ulo ng mga setan. No? Si iblis, yan yung tumanggi. Tumanggi na magpatira pa bilang paggalang kay Adan. Kasi bakit siya tumanggi? Kasi sabi niya, siya nilikha lang mula sa lupa, putik. Ako, sabi niya, nilikha ko mula sa
mula sa apoy. Kaya siya mapagmataas, nagmamalaki. Kaya yun. Kaya doon na sa pinakailalim. Sa pinakailalim, yung taong hindi mananampalataya, mapupunta na doon sa ibaba pa ng pwesto ng mga hukbo ni Iblis. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Tunay na mangyayari, sabi ng Allah, ang talaan, katotohanan na ang talaan ng mga taong mga fujjar, mga taong mga masasama, ay mapupunta sa sijjin. Alam na natin ang ibig sabihin ng sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Ano ang pagkakaalam mo? Ano ang nakapagbabatid sa iyo, O Muhammad, para sa ating lahat, kung ano ang ibig sabihin ng sijjin? Kitabum marqum. Ang talaan na ito yung talaan na marqum. Ibig sabihin ng marqum ay tulad ng nabanggit natin na silyado na siya, register na, naitala, naisulat na, para bagang sa paliwanag nito ay para bagang isinulat na number sa damit na alam, kilalang kilala at hindi na maaalis. Ibig sabihin, silyado na sila doon sa kanilang mapupuntahan. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailu yawma idzil lil mukazzibin. Kapighatian, kasawian sa mga taong nagpapasinungaling sa mga talata ng Allah, sa mga salita ng Allah, sa mga tanda ng Allah, sa mga katibayan ng Allah, katibayan ng kanyang kapangyarihan, kaisahan, kakayahan o kadakilaan. Kaya alhamdulillah, alam na natin na yung taong mananampalataya, ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa Illiyin. Na ang Illiyin ay sa ikapitong antas sa ibaba ng arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong hindi mananampalataya, ang kaluluwa ng taong hindi mananampalataya, ang kaluluwa ng taong masama ay mapupunta sa Sijjin. Mapupunta sa Sijjin. Habang binabasa natin itong talata, maalaala natin itong pangyayari na ito. Mapupunta sa Sijjin na doon sa ikapitong ilalim ng kalupaan, sa pinakailalim at sa ibaba pa ng mga hukbo o mga sundalo ni Iblis. Ibig sabihin ay talagang talagang malayo na, no? Nasa ilalim talaga. Kapag naitala na itong kaluluwa doon sa Sijjin, ay maghuhutos na ang Allah subhanahu wa ta'ala na yung kaluluwa ay ibabalik na dito sa lupa. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.